Cross-referencing drop-down list. Posible kaya sa Excel? Kung gusto mo ito matutunan, manood lamang sa video na ito. Kung meron kang dalawang drop-down list and gusto mo maging dynamic pareho o yung magiging dependent sila sa isa't isa, maaari mo magamit itong technique na to. Gaya ng pag namili ka ng employee ID, ang magiging selection natin sa name ay yung employee ID na naselect natin. At kapag naman nauna natin iselect ang ating name, ang magiging employee ID natin ay yung corresponding employee ID na naselect natin sa employee name. Sa unang tingin, maisip natin na mahirap gawin ito. Pero kung naka Microsoft 365 version ang gamit mo, siguradong kayang-kaya mo ma-achieve ito. Tara, simulan na natin. Ang una natin gagawin ay gumawa lang tayo ng ating reference table. Dito, makikita natin ang list ng lahat ng ating empleyado. Kakailanganin natin ang employee ID at pangalan ng ating empleyado. Now, itry natin ilagay ito sa ating drop-down para makita natin ang kaibahan ng standard way ng paglagay ng drop-down sa gagawin nating approach para dito. Pupunta tayo sa ating employee ID. Data Ribbon tab, Data Validation, at pipiliin natin ang list at yung range na ating gagamitin. Makikita natin na meron na tayong employee ID drop-down list. Gawin natin ulit siya sa ating name. Punta tayo ulit sa ating Data Ribbon tab, Data Validation, and select natin yung range ng names. At meron na tayong drop-down list. Sa ngayon, makikita na natin na working na ang ating drop-down list. Pero hindi ito ang gusto natin ma-achieve. Para magawa natin ang solution na magiging dependent silang dalawa, gagawa tayo ng formula using ang pinagsamang if, filter, at XLOOKUP functions. Simulan natin sa employee ID. Kung isipin natin, ang magiging basehan ng ating pag-filter ay yung value ng ating employee name na nasa cell C5. Kaya gagamit tayo ng if statement. I-type natin equals if C5 is equal to blank. Kung walang laman ng ating cell C5, ang gusto natin mangyari ay i-display lahat ng ating employee ID. Kaya gagamit tayo ng filter function. Filter, select natin yung range na nasa H column. Tapos, ang criteria is not equal to 0. Empty lang sa uli. Now, kung meron naman laman ng ating cell C5, gusto natin na mag-lookup siya, kaya gagamit tayo ng XLOOKUP. Type natin XLOOKUP C5
hanapin natin yung lookup array na nasa I column. Then yung employee ID naman ang ating return array. Empty, then 0 para sa exact match. Ngayon, makikita na natin na kapag nag-select tayo ng name sa cell C5, magbabago ang ating range values at magdi-display lang ng employee ID. And now, try natin i-delete ito. Makikita natin ang full list ng ating employee ID. Now, gagawin naman natin ito sa ating employee name. Ilagay natin equals if B5 is equals to empty. Filter natin yung employee name natin na kapag ang employee ID is not equal to 0, then empty lang sa uli. Kung merong value ang ating cell B5, mag-xlookup lang ulit tayo. Equals xlookup B5. Select natin yung range ng employee ID as lookup array. Tapos, select natin yung name para sa return array. Empty, then 0 para sa exact match. Ito naman ang ating kabuuan ng ating formula. Para sa ating drop-down list, i-type natin equals yung unang cell na meron tayo sa ating data and then sharp sign. So, para mag-spill ang ating data. Now, i-apply uli natin ang ating technique. Select natin yung pinakaunang cell and then sharp sign. Kung nagustuhan mo itong video na ito, i-like, share at mag-comment lamang. Kung di ka pa din nakapag-subscribe, pakipindot lang ang subscribe button at bell notification. Salamat at kita-kits ulit tayo para sa ating susunod na Excel tutorials.